Magkano na kaya ngayon 'to kapag binili mo sa labas? Bakit ka naman bibili kung puwede ka namang gumawa mismo sa bahay? Bukod sa makakatipid ka na, marami pa kayong makakakain. At dahil nagke-crave nga kami sa nachos kaya naman gumawa na lang kami sa bahay. Lalo na ngayon nag-uulan, nakakatamad lumabas, mas masarap kumain sa bahay. Kaya naman gumawa na lang kami ng homemade nachos. Prepare lang natin yung mga ingredients na kakailanganin. Meron tayo ditong white onion and garlic. Dinamihan na pala natin yung white onion kasi gagamitin natin itong panggisa sa giniling mamaya at pang-topping sa ating nachos. Syempre maghiwa na rin tayo ng maraming kamatis. Yan tanggalin lang natin yung buto dahil hindi naman natin to kakailanganin. Yung cut naman ng kamatis depende sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo. Pero kami mas gusto namin yung mas maliliit lang yung cut. Siyempre maglalagay rin tayo ng pipino. Yung pipino naman hindi na namin binalatan. Hiniwa lang din namin ito sa maliliit na piraso katulad ng ginawa natin kanina sa kamatis. At ayan, nahiwa na natin yung mga iba pang ingredients. Set aside muna natin ang mga ito dahil magigisa na tayo ng giniling. Ilagay na natin yung onion and garlic. Tapos igisa lamang natin ito. Pag naaamoy na natin yung aroma ng onion and garlic, ilagay na natin yung giniling. Beef giniling nga pala yung ginamit namin dito, pero kung gusto niyo naman ng chicken or pork, pwede naman. Timplahan lamang natin yung ating giniling. Naglagay lamang tayo ng salt, Spanish paprika, cumin seed, and Italian seasoning. Luto na yung ating beef giniling, set aside muna natin ito. Gumamit nga pala kami dito ng tortilla chips. Depende na sa inyo kung anong brand or anong gusto nyong gamitin sa inyong gagawing nachos. Medyo napalaki nga kami ng bili ng tortilla chips kaya siguradong tiba-tiba na naman ang mga tiyan namin nito. Hindi na nga namin tinanggal sa lagayan at dito na natin ilalagay yung ating gagawing nachos. Syempre para hindi na tayo maghugas, tinatamad nga tayo 'di ba? Para pagkatapos kumain, tapon na lang. At ayan, simulan na nga natin yung paglalagay ng white onion, pipino, kamatis, at yung ating niluto kaninang beef giniling. Depende na sa inyo kung gaano karami yung toppings na ilalagay nyo para sa inyong gagawing nachos. Tapos maglagay na tayo ng mayo. Kewpie mayo nga pala yung ginamit namin dito. Pero kung wala naman kayong Kewpie mayo, kahit anong brand na lang po ng mayo, pwede naman. At syempre, ang kukumpleto at magpapasarap lalo sa ating ginagawang nachos ay yung cheese. Sino dito yung mahilig sa cheese? Kasi kami ni Chef sobrang hilig namin sa cheese. Yan, continuous lang sa paglalagay ng cheese hanggang makaabot sa pinakadulo. Kahit anong brand naman ng cheese ay pwede. At ayan, ready na yung ating homemade nachos. Naku, itsura pa lang nakakatakam na. Mas masarap pa rin talagang kumain sa bahay, no? Mas makakatipid ka na. Mas marami pa kayong makakakain. Siguradong tuwan-tuwa na naman si Chef. At syempre ako din. Favorite ko kaya yung nachos. Sakto sa weekend. Gawa na rin kayo nito. Siguradong mag-e-enjoy yung mga bata. Lalo na yung matatanda. Alam niyo bang 6 kaming kumain? 2 matanda, 4 na bata. Pero ang dami pa ring natira. Laking tipid talaga no kapag sa bahay ka nagluto at gumawa.